Alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito ulit tayo ngayon sa may Ross Boulevard. At mag-a-update tayo ngayon ng nagaganap na reclamation dito sa may Manila Bay. Dito sa kanan natin, itong Dolomite Beach. Sa mga susunod na araw ay i-vlog din natin yan. Grabe pala dito. Kita ko na yung yung tampak ng buhangin dito sa may reclamation. Dito pag nandito kayo nakatayo sa may Dolomite, kitang kita na yung reclamation dito. Doon tayo banda pumesto sa may malapit sa MOA. Okay, nandito tayo sa may kabilang side nitong Dolomite Beach. At dito matatanaw natin yung mga malalaking barko dito. Eto mga dredger, ayun, trailing hopper dredger, meron ding cutter suction dredger. Dito naman yung Manila Yacht Club. Tapos dito yung buhangin na tinambak dito. Lakad tayo ng konti at silip tayo rito. Open na siya ngayon, oh. Dati kasi dito sarado to dati. Ngayon na, parang binuksan na ata. Pero banda ron, sarado pa. Doon sa may Dolomite Beach, may gwardiya doon. Dito ang lawak na pala dito. Kita ko na dito yung yung tambak ng buhangin. Nandun yung mga malalaking barko. Punta tayo doon sa may bandang malapit doon sa may Sofitel. At doon natin kunan yung banda roon sa may malapit sa may Seascape. Nawala na rin yung harang dito sa yung parang nilagyan nila dati ito ng bakod. Sama lang kayo sa akin, dito tayo pupunta. Ito nga pala yung Sofitel na nababalitang malapit na rin magsara. Silipin natin dito. Sarado na nga yung entrance, oh. Wala na. Close na. Ito yung exit. Mukhang gigibay na ata itong Sofitel dito. Ito. Kung hindi ako nagkakamali, sa nabasa kong article, nasa 48 years daw na nag-operate yung Sofitel. Ang tagal din, oh. Kaya siguro hindi na nga raw safe na na mag-operate pa yung hotel na yan. So dito tayo sa may Seascape. Tingnan natin kung gaano nakalawak yung reclamation dito. Okay, makalipas ang ilang buwan ay nandito na ulit tayo. Nagbabalik tayo dito para makapag-update sa nagaganap na reclamation dito sa Manila Bay. Ito nga yung nakikita natin dito. Marami tayong nakikita ng mga heavy equipments dito. At nandito banda yung isa sa cutter suction dredger na ginagamit sa pagtatambak ng buhangin. Etong isang to, ganito pala kalaki to kapag malapitan. Ayun, sobrang taas na ng buhangin banda ron. Tapos dito ang taas na rin. Humarang lang tong puno ng puno ng talisay ba to? Hindi natin makita yung naharangan niya yung view natin. Pero may isang crane dito. Meron ako nakikita isang crane, malaking crane dito. At continuous pa rin naman yung reclamation dito. Nandun yung mga excavator, nandun nagpapatag ng buhangin doon. Tapos sobrang taas na ng buhangin dito. Ganito na pala kalaki rin yung ganito na pala. Nagtataka ako kung anong ginawa nila dyan. Ba't may butas dyan? Mamaya paliparan natin ng drone. Tingnan natin kung anong gagawin dyan. Parang mahaba na yung dinaanan nitong cutter suction dredger. Binutas nila yung gitna. Tinambakan na nila. Pero ngayon,
parang tinanggal nila yung buhangin na naitambak nila banda doon. Tapos andun yung mga ano, may mga bakal doon at sobrang lawak na. Hindi ko makita dito. Mukhang kailangan natin gamitan talaga ng drone para mas makita natin yung kung gaano nakalawak itong reclamation dito. Okay. The low point has been updated. Please check it on the map. Tingnan natin kung anong meron dito. Ang nakikita natin ngayon ay tanaw na natin itong dagat dito sa gitna. Nandito na itong cutter suction dredger. Grabe, nasa gitna na siya, oh. Tignan natin dito. So mukhang ibabalik na nga nila itong view, itong seascape. Pati itong view nitong hotel dito. Kaya may nakikita tayo dati. Nung huling beses na nag-update tayo, banda rito sa may seascape, nakita natin na may karatula na magbabalik na raw yung view dito sa seascape. Ito na nga siguro yun. Mukhang may pagbabagong ginawa dito at tinanggal na nila yung buhangin na nakatambak dito. Puntahan natin yung banda rito sa may Paseo Palisok. Dito banda ito may Paseo Palisok. Makikita natin dito na malawak na yung tatanggal na buhangin dito. So dito yung sa may papunta ng Manila Yacht Club, itong pinapaningan ng drone. Ayan, sobrang ano na, sobrang laki na nung natanggal nilang buhangin dito. Ito naman yung sa kaliwa, yung sa may papunta ng Pasay Harbor Reclamation. So kung titignan natin dito sa camera, ganito nakalawak. Actually parang same pa rin naman, pero may mga bago tayo nakikita dito. Ito yung dating bundok ng buhangin. Ngayon ano na, napatag na nila. Tapos may ginagawa sila dito ano. Ito yung dating nakita natin na malalaking crane. Maximum flight altitude reached. Ayan yung dating ano rin, yung humihigop ng basang tubig sa ilalim. So ganito pala kalawak na yung ano ngayon, yung nagagawa nila rito. Ito yung dating mga buhangin na nakita natin na nakatambak lang dito, yung parang gabundok na mga buhangin dito. Ito na siya ngayon. Tapos may mga bulldozer dito na nagkakamada ng buhangin. Lawak na, grabe. Ito dati, itong part na to, tubig pa dati to. Ngayon ano na, natambakan na nila ng buhangin. So hindi lang natin masyadong papalayuin yung lipad ng drone natin kasi medyo malakas yung hangin ngayon dito sa Manila Bay. Ito, isa sa mga nakikita natin dito is itong isang dredger. Itong cutter suction dredger. Ayan, nakikita natin na nagtatambak siya ng buhangin ngayon dito. Ito, bagong-bagong tambak ng buhangin. So dito nila tinatambak.
Ayun, oh. Grabe. Ito, nagtatambak ng buhangin dito. Makikita natin dito sa view yung seaside ng MOA. Ayan, nagtatambak na ng buhangin dito. Pero banda ron sa harapan ng SM by the Bay, wala pa tayong nakikitang gaanong tambak ng buhangin. Dito lang sa part na to ang maraming buhangin ngayon na tinatambak dito sa reclamation. Ito yung part na to, ito yung bagong tambak ng buhangin. Ayan, makikita natin banda rito. Bago lang, basa pa yung buhangin dito. Pero ito, nakikita natin na talagang may pagbabago. Aircraft entered altitude zone. Okay. Balik na tayo. Ayan, nakikita natin dyan yung mga bulldozer. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin sa simpleng update natin dito sa Manila Bay Reclamation. Makita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.